sa inyo lahat. Saan man kayo naroon, agapin natin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Salamat sa inyong matyagang pagsubaybay. Napakayaman ng pananampalatayang Kristiyano. At makabuluhan lamang na maglaan tayo ng panahon, ng espasyo sa ating isip, na ito'y ating bulayin at pag-aralan para maipasa natin sa susunod na henerasyon ng mga Kristiyano. Kaya hindi po kami nagsasawa ni nanghihimagod na magdala ng mga katuroang Kristiyano linggo-linggo para mapadagdag sa yaman ng ating pananampalataya. Dumating na po ang aklat na in-order ko, Coronavirus at si Kristo. Actually, ito'y nasa original na Ingles na isinatagalog lamang nitong buwan na ito. Meron po tayong 10 kopya. Maliit lamang po itong aklat at manipis. Sa palagay ko'y kayang-kayang basahin sa loob ng 1 linggo. Kaya uunahin ko lamang po yung ating 4 na pastor at lahat po ay magkakaroon ng pagkakataon na ito ay hiramin at basahin. Gayunman, hindi ko alam ang load ng ating mga manggagawa kung may panahon silang magbasa sa linggong ito. Kung wala po ay mauuna na ang iba. Kaya mangyari lamang po magpatala yung unang 10. Ito po naman ay magaan lamang ang pagkakatagalog at ito'y lubhang magiging kapaki-pakinabang sa atin lahat. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat sa biyaya. Salamat sa karunungan. Salamat sa liwanag ng kaisipan. Hinihiling po namin ang iyong Espiritu, ang muling lulukob sa bawat isa sa amin. Gagawing matabang lupa ang aming mga puso para mapaghasikan ang iyong salita. Nawa po naman ito'y lumago at yumabong sa aming mga buhay. At salamat po sa walang sawa ninyong pagtulong at pagsubaybay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa maayos na daloy ng kuryente, maayos na internet connections. Pagpalain mo po itong gawain ito hanggang sa kami makatapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Magandang gabi po uli. Ako po'y nakikiusap na gamitin natin ang comment section para i-type doon ang anumang bagay na naliwanagan ninyo, natutunan ninyo, napagpala kayo. Gamitin po natin yun. May mga kapatid po tayo na katulad ko rin na habang nakikinig ay nagbubulay. Kaya nahagip namin yung mga bagay na hindi nahagip ng pagpapaliwanag ng tagapagsalita. Sa gayong bagay na ma-maximize natin ang pagkatuto dahil yung na hindi nahagip ng ating pakinig ay nahagip naman ng ating pagbubulay. Kaya wag po kayong mahihiyang mag-comment ng anumang bagay na natutunan ninyo. Yun po ay magiging pagpapala sa ating lahat. Pangalawa po, gusto ko rin tungkol sa aklat na ito, pwede ninyo itong mabasa, ma-download na walang bayad sa kanilang website. May pamagat na treasuringchristph.org. Kung ayaw ninyong manghiram, puntahan na lang nyo sa kanilang website at mababasa ninyo ito ng walang bayad. May da-download din po ninyo ng walang bayad. Hindi ko lang alam, sapagkat hindi pa ako naka-visit sa kanilang website, kung ang nakaroon ay Tagalog o English. Bahala na po kayong maghanap at sana'y makatulong ito sa atin. Ang paksa na ito ay kailangan ng ating panahon. Okay, pinag-aralan natin ang tungkol sa regeneration. Yung total makeover ng ating buhay. Hindi lamang niretoke ang ating pagkatao, kundi nilikhang muli, recreated by God through the Holy Spirit. Ngayon, naligtaan ang aking pagpapaliwanag na sa Grego, ang ginamit na salita sa regeneration ay palingenesia. Yung ibig sabihin ng palin ay again, at yung genesia, galing yung salitang Genesis na beginning o pasimula. Kaya ang kapanganak, ang regeneration ay parang new beginning.
isang buhay na entirely different. Sabi na ni Pablo, the old has gone. Ang lahat, ang mga dating bagay, ang mga ang lumang pagkatao ay wala na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Purihin natin ang Panginoon. Hindi man natin may paliwanag na lahat ang tungkol sa kapanganakang muli sa puso ng mga tunay na ipinanganak ng Diyos. Alam nila ang katotohanan ito'y naranasan natin pare-pareho. Ngayon, pinag-aaralan natin yung lahat ng mga biyaya na tinanggap natin dahil kay Jesus. Kaya yung salitang na kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, sa English ay in Christ, ay palasak sa mga sulat ni Pablo. Yun ay naglalarawan ng lahat ng mga binipisyo, biyaya at grasya na napasabuhay nating lahat dahil sa Kanya. Sabi sa verse 3, Ephesians 1:3, Blessed be the God of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. We are blessed in every spiritual blessings. Lahat ng pagpapalang espiritual ay natamo natin. Kapatawaran, kaligtasan, kapayapaan, kaligtasan, buhay na walang hanggan. At lahat ng mga pagpapalang espiritual na natanggap natin kahit hindi pa natin alam, yun ay tinanggap natin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung titingnan natin yung, sa Tagalog kasi, nagpapasalamat ako sa Diyos, yun ang sabi. Pero sa English ay, praise be to God. Kung sa Greek text ninyo titingnan, mula sa talatang 3 hanggang talatang 14, isang pangungusap lamang yun. Gayon yata ang paraan ng pagsulat noong panahon ni Pablo, o baka naman kaya siya abogado, kaya ang kanyang mga pangungusap ay compound, complex sentences. Pangungusap lamang sa kanya sa ating paragraph na. Kaya, isang paragraph na nag-uumpisa dun sa Blessed be to God. Ang buong paragraph ay pagpupuri ni Pablo. Praise be unto God. Yun ay exclamation ni Pablo upang habang ipinaliliwanag niya ay nagdiriwang siya sa lahat ng pagpapalang dumating sa kanyang buhay at sa atin lahat na sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya purihin ang Diyos. Yun ay exclamation ni Pablo para ipahayag ang kanyang kakahalakan sa mga pagpapalang tinanggap natin dahil sa Panginoong Jesus. Verse 5, na tayo'y itinalaga niya nung una pa sa pagkupkop. Ang binasa ko po ay lumang Tagalog ang Biblia. Sa Ingles naman, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Nako, iisa-isahin natin ang mga salitang yan kasi lilipas yan hindi natin naintindihan. Okay. Dahil kay Kristo, tayo daw ay nakaranas ng pagkupkup. Sa bagong salin, itinalaga bilang anak. Predestined as to adoption. Sa bagong Tagalog, itinalaga sa pag-aampun. Ang pag-aampun ay terminong si Pablo lang gumagamit. Maraming mga sumulat ng Biblia ay itinuturo na tayo ay mga anak ng Diyos. Pero yung pagiging anak ng Diyos ay ginamitan ni Pablo ng isang legal term para ma-appreciate natin ang ganda at kayamanang nakapaloob sa pag-aampung yon, o sa Tagalog ay pagkukupkup. Kaya ang adoption ay isang legal procedure kung saan ina-legitimize ang pagiging anak.
ina-establish by law ang kaugnayan ng nag-ampon sa inampun upang gawing ganap at legal ang pagkaanak ng inampun sa kanyang nag-ampon. Dahil daw kay Kristo, nagkabisa ang pag-aampong iyon na ipinanukala na ng Diyos nung una kasi ginamit yung salitang predestined as. Ibig sabihin, noon pa, bago palikhain ang sanlibutan, ang pasya ng Diyos na tayo kupkupin ay nakakasana. Ngunit na isa katuparan lamang sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon, tingnan ninyo ang beauty ng pagpapaliwanag ni Pablo. Sabi ay, we are having predestined us to adoption as sons. Tayo daw ay nakaranas ng pagkupkup o pag-aampon katulad ng pag-aampon sa isang batang lalaki. Mahalaga ito dahil sa batas ng mga Romano at sa kultura ng mga Hudyo, iba ang anak na lalaki at iba ang anak na babae. Anong malaking pagkakaiba? Ang anak na babae walang mana at ang lahat ng mana ay napupunta sa lalaki. Kaya, mas magmamana ang anak na lalaki kahit siya hindi tunay na anak, biologically, kaysa sa tunay naman na anak na babae. Naunawaan po ba ninyo ang laki ng kaibahan? Hindi pwedeng sabihin ng anak na babae na akin ang kayamanan dahil ako'y tunay na anak. Bakit mapupunta sa inampon gayong siya hindi namang tunay na kadugo? Ayun ang batas. Na ang talagang tagapagmana ay ang anak na lalaki. At ang pagkaampun natin ay we are adopted as sons. Kahit babae ka, na ikaw ay nilalagay ng Diyos sa katatayuang ng pagiging anak na lalaki na mayroong lahat ng rights and privileges. Kaya mahalaga yun. Bakit? Ba't hindi nakuha ni Ruth ang mana ng kanyang asawa, patay naman ng kanyang asawa? Sapagkat ang pagiging tagapagmana niya ay hindi talagang kanya, kundi para dun sa kanyang asawa. Kaya kung para makuha niya ang mana ng kanyang asawa, kailangan siyang pakasalan ng kamag-anak. At pag naman binili ang lupa, ay kasama ang balo. Yan, magandang kaugalian nun. Pag binili mo ang lupa, kasama ang may-ari. Kaya ang sabi ni Boaz, ay kung bibilhin mo, ay pakasalan mo ito. Sapagkat iyan ay pribilehiyo mo bilang kamag-anak, pero tungkulin mo dito sa balo. Hindi mo pwedeng bilhin ang lupa nang hindi mo pa kakasalan ang babae. Naisip naman ng pinsan ni Boaz, ay di, lalong mawawala itong aking lineage. Kasi kung ako ay walang anak na lalaki, ay di ang itutuloy ko itong linya ni Maalon at Kilion. Sabi niya, ay hindi na, ikaw na lang ang bumili. Kaya binili ni Boaz at napakas kanya lupa at napasa kanya pati yung balo. Dapat nating maintindihan ang kaugalian ng mga Hudyo at kaugalian ng mga Romano nung panahon na isulat ni Pablo ang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi ko sa inyo, si Pablo lamang ang gumamit ng legal term na adoption para ilarawan ang pagiging anak natin sa Diyos. Ngayon, ipapaliwanag ko itong pag-aampo ng Diyos sa pamamagitan ng tatlong phrase. By Him, through Him, and unto Him. Kung kayo nariyan sa inyong pagkakaupo, sundan ninyo ako. By Him, through Him, and unto Him. Ano ba yung by Him? Mamaya, palpaliwanag ko. By Him, through Him, and unto Him. By Him. Ang Diyos ang pumili. Siyempre, pag tayo nag-aampun, tayo ang napili. Ano ba ang aampunin natin? Babae ba o lalaki? Itim ba o puti? Kamag-anak ba o ibang tao? Kakilala ba o hindi? Malusog ba o kahit may kapansanan?
ang Diyos daw ang pumili sa atin para ampunin niya, predestined us to adoption as sons. Ngayon, kung titingnan mo Efeso, Kabanatang 2, naroon lahat ng kapangitan ng mga tao na dahilan para hindi tayo mapili. Lahat ng kapangitan ng buhay nasa atin na. Basahin mo ang Ephesians chapter 2. Pero, kahit sa gitna ng kapangitang yon, pinili tayo ng Diyos. Pinili ba tayo ng Diyos dahil wala nang mapagpilian ng Diyos? Na, ay, lahat naman niya bulok. O kahit alin na lang, piliin ko na lang. Lahat naman niya mga tarantado, lahat naman niya lalaban sa akin. Kahit sino na lang pipiliin ko. Ganun ba yun? Sa chapter 2, verse 4, ang sabi, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesus. Ano ang pinagbatayan ng Diyos ng kanyang pagpili sa atin? Ang kanyang pag-ibig at ang kanyang masaganang habag. Dahil kung sa atin titingin ang Diyos, walang mapipili sa atin. Maraming mga taong inaayawan natin, pero yung pag-ayaw natin sa mga tao ay refleksyon ng pag-ayaw natin sa sarili. Sa totoo lang, maraming galit sa pangit dahil sila ay mga pangit din. Ang totoo, kahit sarili natin, minsan ayaw natin. Minsan ayaw natin. Maraming babae, ayaw nila sila'y babae. Ang gusto nila ay lalaki. Maraming lalaki, ang gusto nila ay babae. Hindi nila gusto ang sarili nila. Kaya binabago nila ang sarili nila para ano? Hindi na, kahit tayo, hindi natin gusto ang sarili natin. Pero pinili tayo ng Diyos kahit walang may gusto sa atin. Ngayon, ang pagpili ba na yun, sabi ko, ay napipilitan lamang dahil kailangan siyang pumili, ay wala siyang mapili. Hindi po ganun. Kasi tingnan ninyo sa chapter 1 verse 5. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Mahalaga yun, na pinili daw tayo ng Diyos according to His good pleasure. Ano ba yung good pleasure? Pinili daw tayo ng Diyos ayon sa Kanyang good pleasure. Ibig ba sabihin nun, masaya ang Diyos na inapili niya tayo? Tingnan ninyo sa Living Bible. Ang sabi dito, God decided in advance. Yun ang ibig sabihin ng predestined. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. Anong ibig sabihin nung pinili tayo ng Diyos, sa pagpili niya daw sa atin ay nagdulot sa Kanya ng matinding kasiyahan. Kaya nang pinipili ka ng Diyos, hindi nakasimangot ang Diyos o nadidismaya ang Diyos na wala siyang mapagpilian, kundi nagagalak siya with good intention of the heart, with the good pleasure of His will to choose us. Amazing, hindi ba? Hindi tayo na pinili ng Diyos na napipilitan dahil wala na siyang mapagpilian, kundi masaya siyang pinili tayo, masaya siyang italaga tayo bilang kanyang mga anak. Amen po ba? According to His pleasure. At tayo itinalaga. Ibig sabihin, hindi na mababago ang pasya niya. Tapos na yan. Ano man ang gawin nating kalukuhan, pagsuway sa ating buhay, ang pagpili ng Diyos ay tapos na. Alam ninyo, sabi ng Diyos ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang pagpili at pagtawag.
Kaya tayo itinalaga sa pamamagitan ni Kristo. Kuminsan tayo nagtataka dun sa magandang dalaga, ang pinili, pangit. Pero hindi ba tayo nagtataka sa gitna ng kapangitan ng buhay na ito, tayo pinili ng Diyos at masaya siyang pinili tayo. Kahit hindi tayo karapat-dapat, according to His good pleasure, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, with good thought and intention. Pinili, ang Diyos ay nakatingin hindi sa ating buhay na masama, kundi sa maaari niyang gawin sa ating buhay. Na ang Diyos sa kanyang pagpili ay may magandang iniisip sa iyo at sa akin. Sa Efeso 2:4 ang sabi, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig na iniukol niya sa atin. Ano ang naging batayan ng pagpili ng Diyos? Ang kanyang mabuting kalooban, ang kanyang magandang plano, ang kanyang masaganang habag, ang kanyang napakadakilang pag-ibig. At yun ang pinagbatayan niya ng pagpili sa iyo. Napakapalad natin sa Panginoon. Mula sa di mabilang na makasalanan tayo pinili, handpick, personally, personal na pinili ng Diyos according to His will. Ang kanyang kalooban, yung kanyang mabuting kalooban. At hindi na yun magbabago. Alam ba ninyo, kung tayo'y born of God, hindi na pwede tayong i-unborn. Ako'y naniniwala na sa kasiguruhan ng ating kaligtasan dahil nang tayo ginawa ng Diyos na anak, hindi na pwede tayong gawing hindi anak. Naintindihan ba ninyo na ang pinagbatayan, bakit ang isang tunay na ipinanganak na muli ay hindi na maaaring mapahamak sapagkat siya ipinanganak. He is born of God. Hindi na pwedeng ang gawin ng Diyos ay i-unborn. Kasi hindi na pwede. Pwede ba pa tayong i-unborn? Kung tayo born of God? We are predestined. Alam niyo yung predestined, kambal na salita. Yung pre, ibig sabihin ay before. Yung destined, ibig sabihin ay determination, determine. Kaya, before the foundations of the earth was laid, ayon sa predetermination ng Diyos, pinili niya tayo. Ginusto ng Diyos na piliin tayo. Yun ay expression ng kanyang mabuting kalooban, ng kanyang good pleasure, yung kanyang mayamang habag. Kaya by Him, and then pangalawa, through Him, through Jesus Christ, sa pamamagitan ni Kristo, nagkabisa ang pagkapili ng Diyos sa atin. Kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, hindi tayo mapipili. Kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo, hindi may sasakatuparan ng pag-aampun. Sumasagana ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ang masaganang habag ng Diyos ay natamo natin dahil kay Kristo. Kay Kristo nagkabisa ang matagal ng intensyon ng Diyos. Kung wala si Kristo, paano maipapahayag ng Diyos ang kanyang habag sa atin? At paano mai-deliver ng Diyos yung kanyang intensyong kupkupin tayo? Through Him. Alam ninyo, tayo na naniniwala na ang kaligtasan ay gawa ng Trinidad. Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Ama ang nagpanukala ng lahat ng ito. Ipinanukala niya. Pagkatapos, pinili niya tayo sa pamamagitan ni Jesus. Pantatlo,
ipinatupad ng banal na Espiritu ang pagiging anak natin nang siya ay bumaba sa atin. Kasi sabi sa Roma 8:15, sapagkat hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pag-aalipin upang muling matakot, ang tinanggap natin ay espiritu ng pagiging anak. Kaya ang Espiritu Santo ay espiritu ng pagiging anak. At ang pagbabas ng Espiritu Santo sa atin, pag-aangkin na tayo'y sa Diyos na at tayo'y anak na ng Diyos. Alam ninyo, ako'y naniniwala na kung papaanong binabaan ng Espiritu Santo ang ating Panginoong Hesus. At nang bumaba ang Espiritu Santo, sumigaw ang Diyos sa langit, yan ang pinakamamahal kong anak, ay gayon din ang ginagawa ng Ama sa lahat ng mga ipinanganganak na muli. Binababaan sila ng Espiritu Santo at sinasabi ng Diyos, anak ko yan. Kaya ang Espiritu Santo ang bumubulong sa ating espiritu at nagpapatotoo sa ating espiritu, anak ka ng Diyos. Maski binubulong ni Satanas na hindi ka anak ng Diyos kasi bastos ang ugali mo eh. Pero ang Espiritu ng Diyos ay paulit-ulit na tumitiyak ng ating pagiging anak. Ang totoo, ang banal na Espiritu ay tanda na tayo mga anak ng Diyos. Sapagkat ang meron lamang, ang nagtataglay lamang ng Espiritu ng Diyos ay yung mga anak ng Diyos. Yun ang pinakaselyo natin, na tayo ay anak ng Diyos. Kaya, noong bumaba sa atin ang Espiritu Santo, noong araw na tayo pinanganak na muli, ay kasabay noon ay ang pag-aangkin ng Diyos na itong Espiritong ito ay anak ng Diyos. Pinatutunayan ng banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu ay internal witness, panloob na patutuo tungkol sa katotohanan tayong mga ipinanganak na muli ay tunay na mga anak ng Diyos. Ngayon, ano nga ang una natin? Adoption is by Him, through Him, patatlo na may unto Him. Predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. Kaya ang adoption ay to Himself, para sa Kanya. Sa Living Bible, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself. Kaya through Himself, by Himself, and unto Himself. Ito ang mahirap intindihin. Na para bagang ang pag-aampo ng Diyos ay makasarili. Para bagang mas marangal yung inampo ko yung batang yan dahil ako'y naaawa sa kanya. Huwag na dahil sa akin. Dahil nalaman sa kanya. Pero hindi, ang pag-aampo ng Diyos ay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kanya. Unto Him. Parang mahirap intindihin yun nun. Parang hindi yun nalarawan ng Diyos na nakatala sa ating mga pag-iisip. Pero tingnan natin. What is the goal of adoption? Ano ang goal ng pag-aampon o pagkukup-kup ng Diyos? Sa verse 6, predestined us to adoption as sons by Jesus Christ unto Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace. Naku, lalong humirap. Para daw mapapurihan ang kalwalhatian ng Kanyang biyaya. Kaya ang goal of adoption ay to glorify His grace, for the glory of His grace. Talagang sentro ng lahat ang kalwalhatian ng Diyos sa langit man o sa lupa. At sa lahat ng karanasang Kristiyano, para sa kalwalhatian ng Diyos, ang pag-aampun daw ay para lalong malwalhati ang biyaya ng Diyos sa iyo at sa akin. Yun ang goal ng adoption. Para malwalhati ang biyaya, para sa lalong kapurihan ng biyaya niya. Para mapasa Diyos ang lahat ng papuri. Timbagin natin ang dalawang katotohanan ito. Sa verse 4, hinirang tayo ng Diyos bilang anak dahil sa Kanyang pag-ibig. At dahil sa pagkahirang na ito, napabilang tayo sa Kanya. Napalapit tayo sa pamilya ng Diyos.
At dahil doon, tinamo natin ang lahat ng kagalakan. Nasa atin ang lahat ng kagalakan at pagdiriwang. At nasa Diyos naman ang lahat ng kalwalhatian. Amen po ba? Sang-ayon ba kayo na sa pag-aampo ng Diyos, sa atin ang lahat ng kagalakan at sa Diyos ang lahat ng kapurihan? Amen? Ayos bang arrangement yon? Na sa pag-aampo ng Diyos ay bumaha ang kagalakan sa ating atin lahat ng ligaya, atin lahat ng saya, pero lahat ng kalwalhatian, lahat ng papuri, lahat ng pagdakila ay sa ating Panginoong Diyos. Amen? That's the goal of adoption. Unto Himself, to the praise of the glory of His will, para malwalhati lalo ang biyaya ng Diyos. Para sa walang hanggan, lalong tumingkad yung biyaya na yon, na dahil tayo doon nagtamasa ng lahat ng pagpapala. Sa loob ng 500 taon, ay masyadong pinatingkad ang aral tungkol sa pagpapawalang sala o justification. Pero mukhang na-neglect yung doctrine of adoption. Sinasabi nila na ang pag-aampo ng Diyos ay lagpas at mas mataas kaysa sa pagpapawalang sala ng Diyos. Higit na dakila kaysa pagpapawalang sala ng Diyos. Adoption is grace beyond justification. Sa justification, tayo'y ina-acquit. Tayo'y ano bang acquit? Idinideklarang walang kasalanan yan. Hindi niya talaga ginawa. Yun ang ibig sabihin ng acquit. Pag kasi ikaw ay nakademanda, patutunayan ng naghabla na talagang ginawa mo. Pero pag hindi na patunayan, ikaw ay a-acquit o pawawalang sala. Ay nga, ang problema natin, talaga namang ginawa natin ang lahat ng mga kasalanang ibinibintang sa atin. Ngayon pa lamang, we are guilty. Ngunit sa ginawa ni Jesus sa krus, lahat ng kasalanan ay kinuha ni Jesus at ipinasan sa kanya sariling katawan. Pagkatapos ng lahat ng mga kasalanan natin ay naka-Jesus na, ay pinarusahan ang lahat ng kasalanan ng ating ginawa. At pagkatapos yung katuwiran niya ibinigay sa atin, kaya naka-Jesus ang kasalanan at parusa, nasa atin lahat ng katuwiran at kabanalan. At ito ang nangyari. Sabi, tinupad ni Jesus ang kautusan. Ang ibig sabihin, kung tayo susukatin sa batayan ng kautusan, itatanghal na natupad natin lahat. Samantalang si Jesus ang tumupad noon. At yung pagtupad ni Jesus ng kautusan ay inaring atin. Kaya nang tayo humarap sa hukuman ng Diyos at nagtaglay natin ang lahat ng katuwiran ni Jesus, ano ang hatol? Justified. Pinawalang sala, inaring ganap, at sakdal sa harapan niya. Ewan ko kung minsan, ang problema natin, kaya kung minsan nangingilabot tayo sa katotohanan ito'y hindi natin matanggap na sa harap ng Diyos, ay tayo sakdal sa bisa ng ating pananalig kay Jesus. Ngunit kung hindi tayo sakdal, paano tayo tatanggapin sa langit? Naisip ba ninyo yun? Na kung hindi tayo sakdal sa harapan ng Diyos, ngunit tayo sakdal sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, sa bisa ng ginawa ni Jesus, tayong lahat ay nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Bagamat wala tayong ginawa, kundi si Jesus ang umabot ng kalwalhatian yung para sa atin at ikrinedit lang on our account ang righteousness na yon. Amen? Ngayon, sa ordinaryong proseso ng hustisya, kapag ang isang akusado'y pinawalang sala, uuwi na siya at uuwi na rin ang huwes. Tapos na ang paglilitis. Ngunit iba ang ginawa ng Diyos sa atin. Tingnan ninyo na tayo nakaharap sa hukuman ng makapangyarihang Diyos. At matapos tayong ideklarang walang kasalanan, tayo kanyang kinuha at ipinagsama sa kanya. At sinabing mula ngayon, ikaw ay anak ko, ikaw ay tagapagmana ko. Tatawagin mo na akong Abba, Father. At ikaw ay anak ko sa buong kahulugan ng salitang anak. Lahat ng karapatan ay nasa iyo.
Yun ang tinatawag ni Pablong pagkupkop o adoption. May tatlong bagay na nababago sa atin sa sandaling tanggapin natin ang adoption o pagkupkop ng Diyos. Una, change of status. Ang isang inaampon, napapalitan po yung status. Napapalitan po yung status. Ano po ba yung status? Civil status. Oh, yung kalagayan po ang napapalitan. Yung kalagayan po ang napapalitan. Pag kayo ay member ng SSS, GSIS, meron tinatawag na beneficiary. At ang beneficiary ay dapat ay asawa o anak. Ganun po kahalaga yun. Ngayon, kung hindi ka anak, kung ikaw may anak, hindi ka naman idiniklarang anak, hindi ka rin anak. Hindi rin makukuha yung lahat ng naroon. Kaya, ang mahalaga sa atin, bagamat tayo hindi dati anak, ay idiniklara tayo ng Diyos na anak. At napalitan ang ating status. Hindi ba yan ang problema ng mga anak sa labas? Sila tunay na anak. But in the eyes of the law, they are not. Kaya kailangang i-legitimize. Ngayon sa pananampalataya natin kay Jesus, nilegitimize ang ating pagiging anak. At yun ay ipinapaalaala at ipinapaalam sa atin ng banal na kasulatan. We are absolutely secured dahil tayo'y anak. Sa Romans 11:29, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kaloob at pagtawag. Kaya ang Diyos daw ay hindi nagbabago sa dalawang bagay na ito. Sa kanyang kaloob at sa kanyang pagtawag. Kaya sigurado ang ating kaligtasan. Itinuring tayo ng Diyos na anak. Ituring din naman natin siyang ama. Tawagin natin siyang ama. Kausapin natin siya bilang mapagmahal na ama. Manalig tayo sa kanyang pagkaama at ipagdiwang natin ang kaugnayan natin sa kanya. Ipagmalaki natin ang pagiging anak ng Diyos. Hindi ipagyabang. May iba naman yung ipagyabang. Kundi be proud of. Huwag mong ikahiya na ikay Kristiyano. Huwag mong ikahiya na ikay mananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang ibig sabihin nun na ikaw ay anak ng Diyos. Si Pablo sumulat sa konteksto ng Roman law at unawain natin ang pag-aampun sa gayong batas. Na bisa ng pag-aampun, ibinibigay ang karapatan sa pangalan. Hindi ba? Yun ang unang karapatan ng bata. Pangalan. At ang tungkulin ng nag-ampun ay ibigay sa kanya ang pangalan. Kaya tayo'y bayang tinatawag sa kanyang pangalan. At yung karapatang gamitin ang kanyang pangalan. Katulad ng biological sons. Ang nag-ampun, binibigyan din ng buong karapatan. Tayo mga adopted sons na magtaglay at gamitin ang pangalang yon. Padalawa, change of citizenship. Kapag inampun ka, nasunod ka. Kung nag-ampun sa Amerikano, magiging Amerikano ka. Noon naman panahon na yon, sapagkat isa naman ang citizenship, may mga taong nag-aampun ng alipin. Ang alipin, hindi mamamayan. Ngunit kapag siya'y inampun ng isang Roman citizen, kahit siya alipin na hindi naman entitled sa citizenship, siya nagiging entitled sa Roman citizenship, sa bisa ng pag-aampun. Ganon din naman tayo, mga kapatid. Ang ating pagkamamamayan, ang ating citizenship ay sa langit sapagkat tagaroon ang ating Ama. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, munting kawan sapagkat ikinalulugad ng Diyos na ibigay sa inyo ang kaharian. We are the citizens of heaven. Na mayroong buong karapatan sa kaharian.
bilang isang lehitimong mamamayan. Ngayon, pagka ikaw inampon, nalalagot na ang kaugnayan mo sa iyong pinanggalingan. Kung alipin man ng iyong ama, hindi ka na alipin ngayon, sapagkat sumunod ka na doon sa nag-ampun sa iyo. At nalagot na ang otoridad ng iyong tunay na ama sa iyo. Ang otoridad na lumulukob sa iyo ay doon sa bagong ama mo. Ang authority sa buhay mo, siya na. At siya na rin ang masusunod sa buhay mo. At may kapangyarihan patakbuhin ang buhay mo. At hindi lamang yon, siya na rin ang may pananagutan sa iyo. Di ba? Kung papaano may pananagutan sa tunay na anak, gayon din. Inilipat na rin hindi lamang ang karapatan at otoridad, kundi ang katungkulan. Kaya sabi ni Jesus, masdan ninyo ang mga ibon. Kung paano sumisibo lang mga bulaklak. Kung ang damo sa bukabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos. Kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananalig. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit. Be confident, mga kapatid. Alam ng inyong amang nasa langit. May katungkulan ng ating amang i-provide ang ating lahat ng pangangailangan. Dahil siya ay ama sa atin. At ama sa tunay na kahulugan noon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ikaw na anak ng Diyos, maniwala ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil inako na ng Diyos Ama ang katungkulang tayo'y pangalagaan. Buhayin pakahingin at ilagay sa magandang katatayuan. Ang totoo, hindi titigil ang Diyos hanggat tayo wala sa piling niya magpakailanman. Ang Diyos na bahala. Sabihin mo nga, ang Diyos na bahala sa lahat natin pangangailangan. Sa isang parallel na story, narito naman si Moses. Si Moses, anak ng alipin. Pinaanod sa ilog. Doon sa banda-banda ron, naliligo ang prinsesa. Kinuha siya. At sinabi ng prinsesa, aampunin ko ito. Nung oras na yon, nagbago ang kalagayan ni Moises. Hindi na siya alipin. Siya naging Prince of Egypt. Nawala siya na sa utos na sumpa. Sinong papatay sa batang ito? Ito ay anak ng prinsesa. Pero kanina lang habang lumulutang ang basket, ay siya ay karapat-dapat na patayin at pinaghahanap ng batas para patayin. Ngunit nung sinabi ng prinsesa, anak ko yan, sinong gagalaw kay Moises? Nagbago ang kanyang status. At siya ay naging isang Egyptian citizen. Gagamitin ko ang the same illustration na yon sa patatlong bagay. Una, binabago ng Diyos ang ating status, binabago ng Diyos ang ating citizenship, pero binabago din ng Diyos ang ating puso. Ang problema sa mga nag-aampun, hindi natin kayang baguhin ang puso ng ating inampun. Katulad ni Moises, si Moises ay isang Egyptian citizen, pero by heart, sa puso ni Moises, hindi siya kailanman naging Egyptian. Sa kanyang dugo, sa kanyang puso, siya tunay na Israelita. At nahayag yun nung pinapatay yung isang pinaparusahan ng mga Israelita. Hindi nagbago ang kanyang puso. Ngunit sa pag-aampo ng Diyos, binabago ng Diyos ang ating puso kasi ang pag-aampong yun ay naglalayong gawin tayong katulad niya. Magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ninyo'y banal. Ang gusto ng Diyos ay tayo'y gawing katulad niya. Kaya ang pag-aampo ng Diyos ay hindi lang ang pag-ako ng Diyos, kundi pagbabago ng Diyos. Ang sabi sa 1 John 3 verse 9, at ako'y malapit na pong magtapos, ang tinanggap ng Diyos bilang anak ay hindi na magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. Kaya
Sa pag-aampon, kasabay noon, ibinibigay ng Diyos yung bagong buhay at yung kapangyarihan ng bagong buhay na yun, ang magbabago sa lahat. Sabi ni Pablo, kaya nga, sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang mga dating bagay, yung mga old things have passed away. Lahat ng mga bagay. Narito sila ay naging pawang mga bago. Hindi na sila magpapatuloy sa kasalanan. Alam niyo ang tanda na ang isang tao'y anak ng Diyos. Siya ay naghahangad sa kabanalan. Hindi man mahalaga kung nagkakasala siya paminsan-minsan, o nakakapagbulaan paminsan-minsan, o nakapag-iisip ng masama paminsan-minsan. Ang tunay na anak ng Diyos ay palaging may paghahangad sa puso niya na maging banal. Kasi yun ay dinidikta ng bagong kalikasan. Kaya nahahappy siya kung siya ay nagkakasala. Nagagalak naman siya kung siya ay nasa kabanalan. Yun ay isang bagong pagkatao. Yung struggle na yun ay manifestation ng isang bagong buhay na itininam ng Diyos sa kanyang pagkatao. Kaya, hindi tayo inaampu ng Diyos para manatiling kung ano tayo. Alam nyo, ang nag-aampun ko minsan ay yun bagang kasalanan ng tunay nilang mga magulang. Spiritually, ay may lukob sa bata. Merong mali kung ba't ipinaampun ng batang ito Maaring imoralidad o kasalanan o mang sumpa. Kapag hindi nalagot yun, yung batang yun ay magiging problema ng umampun sa kanya. Ngunit sa pag-aampun ng Diyos sa iba, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, yung bagong kalikasan, para gapiin ang lahat ng anyo ng masama. Kahit yun ay unti, at kahit hindi pa yun matapos sa buhay na ito, haharap tayo sa Diyos, ganap sa kanyang paningin. Ang isang taong ipinanganak ng Diyos ay merong bagong buhay na unti-unting tatalo sa anumang kadilimang mayroon sa buhay na yun hanggang ganap na maghari ang kaliwanagan. Sabi ng mga tao, meron ikang 3 Kristiyano. Tunay na Kristiyano, mahinang Kristiyano, at karnal na Kristiyano. Mga kapatid, hindi po ako naniniwala na ang karnal na Kristiyano ay Kristiyano. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay hindi nabubuhay sa laman, kundi sa Espiritu. Kung ang tao nabubuhay sa laman, hindi siya kay Kristo. Kaya sa akin, dalawa lang ang Kristiyano. Tunay na Kristiyano, o kaya na may mahinang Kristiyano. Pero walang karnal na Kristiyano. Ang karnal na Kristiyano ay hindi Kristiyano. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos ay, sabi ay, we are partakers of divine nature. Babaguhin at babaguhin tayo ng buhay na yun na inihasik ng Diyos. At parang isang maliit na buto lang yun. Sabi sa regeneration, yung binhi ng bagong buhay ay ang salita ng Diyos. Yung isang maliit na buto ng akasya na tanim sa tabi ng pader, isang araw, gigibain niya yung pader na yun. Kahit gaano katiba yun, gagapiin niya yun. Gayon ang buhay ng Diyos na natanim sa atin. Gaano mang katindi ang kapit ng kasalanan yan. Maaaring hindi bigla, pero unti-unti, gigibain ng bagong buhay ang kasalanang nagayari hanggang sa ganap na magapi at maghari ang buhay ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos. Sapagkat taglay ng binhi na yun na lahat ng kapangyarihan para gapiin ang masama sa ating mga buhay. Old things had passed away. They become new. Silang lahat ay naging bago. Hindi mga ritokado, kundi mga bago. Ano ang pinag-uusapan natin? Bagong kapanganakan, bagong buhay, bagong katatayuan, bagong kalikasan, bagong pagkatao, bagong puso, bagong desire. Kaya yung mga inari ng Diyos na anak niya, ay merong isang bagong desire to live a holy life.
Kaya tayo pinili, itinalaga, tinawag, pinawalang sala, isa na lang ang natitira, glorified. At tayo, habang nililinis ang ating buhay, at ang bulok natin pagkatao, unti-unting nilalagay sa maayos na kalusugan, tayo utay-utay na niluluwalhati hanggang sa muling pagkabuhay, tayo ay luluwalhatiin ng Diyos. Gagawin ng Diyos na ganap, walang kapintasan, walang dong sa harap niya. Kaya anong pinagdaanan natin? Tayo pinili, tayo itinalaga, tayo itinawag, tayo pinawalang sala. At sa huli, yung proseso ng pagluwalhati ay nag-uumpi na sa buhay mo ngayon. At hindi titigil ang Diyos hanggang sa dalhin niya tayo sa isang maluwalhating bayan. Hindi papayag ang Ama na hindi tayo babaguhin hanggat hindi niya nakikita ang kanyang kabanalan at kalulatian sa atin. Huling talata. Unang Juan 3:1-3. Mga minamahal. Sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag kung magiging ano ang kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Mga kapatid, haharap tayo sa Ama, puspos ng kaluwalhatian at kagalakan, at ang Diyos sasalubungin tayo with great pride and joy at ipapahayag na ito na ang aking mga anak. Sasabihin ng Diyos, magsipasa kayo sa aking kapahingahan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon, magwakas tayo sa panalangin. Ama, napatibay nawa ang aming pananalig sa iyo. Naging maliwanag lalo sana ang aming pag-asa, ang aming inaasahan sa aming pagsampalataya sa iyo. Inilagak na namin lahat ang aming pananalig sa iyo, Panginoon. At alam naming tutuparin ninyo ang inyong pangako sa buhay na ito at sa buhay na darating. Sumayo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon. Magandang gabi po. Patuloy nating ipagdiwang ang kabutihan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Magandang gabi po sa inyo lahat.